Hi, Yes. Nicole. Nicole Yala. Carlos of Swim Bike Ride. Hello, Carlos. He helped us with the marketing of the... Yay, thank you very much. Sige. Good job. Ano tayo sa ano? Yeah. There. So, ganun lang. Ano pa bang organizational current table or chart ng No. Hindi ko Or actually kung hierarchy alam. niya But dito. but I report directly to an assistant station manager. Tapos meron din siyang station manager, then meron din VP. All the rest dun sa org chart hindi ko na alam. But for DJs, hindi masyado kasing ang pwede lang kang click ako na promote ako to production supervisor. Yun na rin yung pwede na i-promote sa'yo eh. Kung DJ ka, pwede ka ma-promote to DJ2 or DJ3, mga ganun, Ano or po ibig sabihin supervisor. ng mga DJ? Alam mo sa totoo na parang wala naman masyadong Dito rin. parang ano lang, parang masabi lang na ano, kasi I don't think huwag na itong maingay, but I don't think that, that Mamaya. teacher is actually working on parang yung salary scales and stuff with ganun. But syempre, kapag minsan, di ba, tatanong ka parang, hanggang dito na lang ba ako? So, i-elevate ka nila to DJ2. Parang, di ba? Wala ka na masabi. At least, na-promote ka kahit pa paano. Yung ganun. There. Ano po bang target audience ng bilang kayo po. number one? Alam mo, actually, nakakagulat. Akala ng mga tao, we're just a masa station. But, sa totoo lang, lahat naman ng classes kinikater namin from A to E. Yun nga lang si ABC, nasa stage of denial sila. Ayaw nilang umamin. Diba? That they actually find us funny. Alam mo, and we call them the silent fans. Kasi yung mga silent listeners, ng mga tipong, kunyari, pag kami ni Chris, we would host events, tapos, bilalapit sa amin mga VP ng company, mga lawyers, mga doctors, I listen to you, ganyan, pero pabulong na lang sila sa akin. Kaya lang sila sa sila yung mga ganyan. So, lahat eh. And since nasa morning slot ako, wala akong pinipili, so maski bata. Not like si Pajak, di ba? Parang ang kinikater niya talaga yung medyo mature audience. Madaling araw na yon. Ano na yung PG na, parental guidance na yung mga ganyan. So there. Lahat, all walks of life, bata, matanda, may ipin, wala, may buni, may hadhad, alipunga, lahat. Wala kami. Tingin niyo po, bakit kayo number one last year? Anong Alam sikreto mo, ng sa totoo lang, siguro kasi kami nag-set ng trend. Alam ng lahat na kami yung original na nag-set ng trend ng masa. Kami yung nag-umpisa ng kailangan pa bang i-memorize yan. All the other radio stations followed. Nagkaroon na sila ng Hi Pangga. Before walang tagline. Wala kami lang yung meron. Tapos, kami rin yung nagpauso ng laughter. Every DJ should have a distinct laughter. Oo nga. Yun, para ma-consider ka na talagang DJ ng Love Radio, dapat meron kang laugh. Yung gano'n na para sa'yo lang. Yung gano'n. So there, siguro kasi iba yung side ng utak namin, iba kami mag-isip. And siguro ang reason din kung bakit kami ang tagal ng number one, deeply rooted na kami. Para na kaming iconic na eh, diba? Yung parang ilang years na po ba? 10. First time, ang Love is 34 years, but 10 years na siyang number one. So, it's the first time in radio history na meron radio station na consistent na number one for 10 years. Talagang, mahirap yun ha, kasi syempre, ang hirap mong, paano mo ma-maintain yung hindi siya lang magsasawa sa'yo, gano'n. Hindi namin alam kung paano namin nagagawa. Siguro dahil every year we have new ones. Kunyari, may aalis, may bago namang papalit. So, yung gano'n. Tsaka we have a good lineup eh. Hindi, the listeners. Kunyari, nagsawa. Yung mga gano'n. Kasi syempre, kahit sino naman, magsasawa din naman eh, di ba? If day in, day out, you get to listen to just one Zach, magdi-discover ka rin naman ng mga iba. But, napapalitan din naman ng bago. Yun. Ano po yung just wondering lang po, sa tingin niyo po, sa future po ng radio? Ano pong tinatahak na direction ng radio ngayon dito sa Philippines? Ayaw namin, of course, sometimes nagkakaroon kami ng future phobia, especially that computer age na tayo, social media is here, diba, yung mga ganon. But, sabi naman ng mga bossing namin at ayon sa aming mga pag-aaral, matagal pa bago kami talagang Safe ka pa. Safe pa. Pwede pa makapag-ipon, diba? Bago kami finally ma-take over ng internet radio or ganon. Kasi, posible yun. Kasi, sa totoo lang, mas malaki pa rin ang impluwensya ng radyo kaysa sa TV. Kasi, mas marami pa rin ang may radyo kaysa sa telebisyon. So, at ang radyo, anywhere kaya mong bitbitin.
Ganon. So, nakikita ko pa naman in the next 20 years siguro, mukhang radio is still gonna be here to stay. 'Di ba? Parang ano din yan, feeling din ng mga broadsheets yan at saka mga newspapers, 'di ba? Bakit? 'Di ba? Kakaba kaya kung ba't sa pabibili ng dyaryo kung nasa internet. Twitter na, 'di ba? Kung nauna pa yung ano, 'di ba? But when we siguro kapag dumating kami sa ganito, like now we have live streaming already. Diba? Para at least, diba, we go with the trend naman. Okay. Yung ganon. But, feeling ko it's still gonna be part of a person's life na may jack. Siyempre, diba, minsan gusto natin puro music lang. So, saksak natin yung iPod sa sasakyan, yung mga ganon. But, there are still some people na gusto nila yung feeling na merong radio DJ, na merong nagsasalita, may kausap sila, diba, yung mga ganon. So, it's here to stay for another, I hope, 20 to 30 years. Yung mga ganon. Yung mga napag-ipon na ako ng todo. Dati ko kahit hindi nag-work, makapag-aral sa assumption yung anak ko, diba? Yung mga ganon. Yung sa mga, yung nag-advertise po sa inyo, paano po bang, may products ba kayong specific na, Tinatanggap. or, Wala, basta magbabayad, go. Diba? Yeah. In fact, minsan nakaka-stress nga, natatakot ako kapag dumating yung araw na pag-endorsein ako ng condom. Ayoko talaga. Kasi, pro-life. And then, saka, hindi lang yun, ayoko ng, kasi may mga bata na kikinig sa akin. So, ayoko ng, like before, parang may magustong mag-sponsoran ako ng, or para I should endorse a motel. Ayoko ng ganun, kasi ang daming bata na kikinig sa akin. Tapos endorse ko, or go to ganito. Di ba parang ang pangit eh. So, but since empleyado kami, wala kaming choice. Like dati. wala po kayong say na Like dati. Kasi magbibigay, at the end of the day, it still is a business. Kailangan kumita yung kumpanya. Yes. Di ba? So, at empleyado ka pa rin. So, wala ka choice. Like dati, ito yung classic example eh. Pinag-endorse namin si Villar. Kasi gusto ni Villar na kami ni Christopher yung mag-endorse sa kanya. My God, ang dami nagalit sa amin. Ako personally, I don't. sino Hindi ba? ko naman, hindi siya yung boboto Sino ko po bang noon. Pero po kailangan. So, kailangan. So, parang, ang sinasabi namin, on air, orange, yun yung mga, namin, parang sipag at syaga, ganyan-ganyan. Tapos, ang dami nagalit. Bakit mo sa maraming amin. nagalit na? Kasi, dami, Yung mga hindi naman hindi, lahat supporters Na, si Villar. Yung ganon. So, yung ganyan. But, mga ano lang yan, mga one out of a lot of sponsors. All the rest naman are super duper okay. And these sponsors, sila yung mga tipong talagang naniniwala sa'yo because we have endorsements ni Christopher na 3 years na eh. Like, we've been with Smart for 4 years, tapos Maggie 1 year, and then Shouking 2 years, Ginebra San Miguel 3 years, mga ganon. They trust us with the Malaki po brand. talagang nagagawa ng sponsors sa isang radio station. Oo, kasi doon kumikita eh. Lalo na kapag yung sponsor would like me and Chris to endorse them kasi may premium eh. Parang may extra bayad pag gusto mong dito sa segment na to. May extra bayad for the company. So talagang napakalaking bagay ng mga sponsors na yun. Kumikita ang kumpanya dahil dyan. Milyon-milyon ang kinikita ng Love sa isang buwan. Neto na yun ha. Milyon-milyon. Dahil sa sponsors. In fact, we have a good problem now. Ang dami namin commercials. Minsan, ang commercials namin 10 minutes. Sa totoo lang, it's a good problem kasi kita ng kumpanya yun. Kaya lang ang sama doon. Siyempre, kung 10 minutes yung commercial, di ba turn out factor yun? So, ano pong ginagawa niyo? Wala na eh. Wala kaming ginagawa. What we do now is that we make sure that siguro in between that commercial gap, maglalagay kami ng joke. Di ba? Para at least, para lang or ang ginagawa namin is, kahit na mahaba yung commercial, we make sure din na mahaba din yung sweep of songs. So, that's 6 or 7 songs, o kaya at least 5 songs. Para at least, hindi masyado maisip ng mga tao, puro commercial na sa utak nila. But they'll also think na, ay, pagkanta naman, dire-diretsyong kanta naman ito, 5 to 7 in a row. Ganon. Sino po bang gumagawa ng lineup ng kanta? We have a playlist editor. So, even if, like, kung si Nicki Minaj or kung sino man, wala akong choice but to play Air Supply kasi may tagagawa ng playlist namin. Yan. So, we follow this strictly. Yan. Ito yung, may playlist kaming pinaka. Sa lahat po ng program. Yes, in all programs. Ano ba kinoconsider sa mga playlist? Parang meron pa bang theme for the day? Parang, Wala naman. Butch, interview lang sandali, ha?
gusto niya, oh sige, okay lang. Basta one, nandito na ako. Kailangan ba yun? Kay Kuya Rizky. Na ano? Kailangan ba yun? Sige. Wala naman. Basta, these are songs na tried, proven, and tested na kapag kinanta mo, ma-LSS ka. Ganon. Kailangan ganon yung kanta. Yung mga tipong ma-LSS ka. So, paano po pinipili ng mga music edit? Ay, Playlist editor. yeah, Chris, ay, Meron parang lang meron ba siyang sila, may ano, study ba sila, or depende Hindi ko alam sa survey? kanila eh. Meron lang meron siyang pinagpipilian, yun lang, yun at yun lang. And it has worked for the past 10 years. So, alam mo yun. So, I guess, talagang truly na ano ito. Effective siya. Meron pa ba?